Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mecha. I'm from Japan. Nangangati ako. Sa guitar, using natin yung full moon reading. Alam mo ba na guided ka? As in, tingnan mo. May nagka-guide sa'yo, angels. O, ito mo, puro angels siya, no? Fairy and angels. Diba? O, ito mo to, we have the 4848. Baka connected siya sa'yo, no? Baka yun yung lucky number mo. Tingnan mo rin. Yan. Tingnan natin yung mga number. 48, 28, 46, 1, 17, 9. Naku po, baka ito yung ano, lucky number. Okay. Meron tayong angel of balance. No? Ito yung, tapos meron siyang pyramid, tapos meron siyang parang light of liquid, something ata yung dala niya. Kasi parang may liquid siya sa, ano. Ito yung sinasabi sa'yo na, meaning kasi ito is, ano, alam mo yung ano tawag sa Tagalog mo? Pangangaralan mo yung sarili mo. Ganyan. Ganun. Diba? Bubuli kasi ako yun. Kasi, yun nga, sabi ko sa'yo, there's a hold siya dito ng liquid or something. Tapos, mayroon siyang pyramid. Sinasabi dito, pyramid kasi, diba, matigas siya. Also, this has a strong destiny, relies on solid foundation. Kasi, diba, solid yan. Tapos, yung foundation siya, ganun, diba? Ibig sabihin, kailangan mo mag-realize dun sa iyong solid foundation na kailangan mo magkaroon ka ng balanse sa buhay mo this time. Kung titignan mo, di ba, parang naglalakad siya na pinabalance niya yung parang tubig or something na nasa loob nitong hawak niya. Ganun. Kailangan, lalo na din, pagdating, ano ba, sa pera mo, ganyan. Also, into your emotions. Ano? Sa nakikita ko sa dito rin si Moon kasi, siyempre, anak, nagdaan ka dyan sa mic. Sa emotions mo din. Siyempre, kailangan it's more on balance, personal balance. Alalahanin mo yung mga nakaraan. Siyempre, para mas makakuha ka doon ng ano, di ba? Sinasabi din na may parating na kinakailangan din na balansehin. Ibig sabihin, may darating pa na isang sitwasyon sa buhay mo na kailangan is in na balance din. Tandaan mo, huwag ka ma-out of balance. Kinakailangan talaga is balance dito, ma-remain conscious sa mga bagay na dapat balansihin sa goals mo, sa physical mo, into your emotional energy, ganyan. Kapag naramdaman mo na may mali o di mo alam yung gagawin mo, tawagin mo lang yung angels mo. Sabi ko, di ba, you have an angels. Yes, you have a guidance. Tawagin mo lang yung angel guidance mo, ang pinaka-the best, and then makinig ka sa iyong intuition. Trust to your intuition. And listen to your inner voice, no? Siyempre, pero tayo again, 48, di ba? With the voice, ito parang you are ready, no? Kung titignan mo siya, parang you are ready ka na sa mga magaganap na pagbabago sa buhay mo. Yan, being ready or bringing something to light kasi kung titignan mo dito, andito, nagla-light yung ano dito, di ba? Kumbaga nakatingin ka sa taas, ganyan. Bringing something to light, siguro hindi mga enlightenment sa iba sa inyo, may mga sinasabi dito this is the start to begin. Gawin mo yung best mo this time. Kumbaga, 48 din kasi is being you. To structure or to reveal yourself again in a new you. Ganun din ang sinasabi dito, no? Kumbaga, this is a time to take it action, to accomplish something into your life. Bringing balance din kasi yan. No? Kasi, kung di-divide mo siya, di ba, nasa 2 siya. Yun ang sinasabi dito. Confidence, syempre alam mo yung sa ngayon, sa tingin ko marami sa inyo na alam mo na ngayon yung gusto mo. Marami kang natutunan maybe in the past. Yun, ito rin yung sitwasyon na kasi ready to parang nag-i-spread ka, di ba? Ready ka sa mga bagong bagay, ready ka na sa mga parating, ready ka na sa new beginning, mga ganang sitwasyon yung nakita ko dito May mga bagay na marami ka nang natutunan no? Yung parang hinubog ka na ng tadhana di sa bagay-bagay mo this time, no? Ito rin yung mga bagay na kaya mo nang at handa ka na dahil sa mga naganap na in the past na karunungan mo. Kumbaga, you have a knowledge or you have a wisdom na this time, no? Marunong ka nang makasense ng mga bagay this time, no? Na kung ano yung mga parating, kung ano yung mga dapat gawin, dapat umpisahan, gumawa ka ng ikakaganda ng buhay mo this time, mga bagong bagay na makapagpapabago ng buhay mo.
Kasi revealing nga, di ba, sabi ko sa'yo. Yun ang gawin mo this time. Anak, ano ba yun? Kulit. Meron tayong adversity, di ba? Ito yung accept the challenge. Kasi nga, may challenge ka na pinagdadaanan this time. Kaya sinasabi dito, with the pyramid, tsaka ito, is you need to balance, no? Sa iba rin sa inyo, kayo is 48, sa iba sa inyo. 48, 28, 46. Ganyan. Kung ano edad nyo. Yun, no? May mga paghihirap din, ano? Kailangan is the best way is to learn. Kailangan mong you learn. You need to learn sa mga bagay na paghihirap in the past, no? Kailangan mo matutunan. Siyempre, meron tayong rest and consider, rest and consider, no? Ay, when it comes dito sa 48, when it comes sa relationship, sabi ko pala sa relationship, when it comes sa relationship dito, handito na yung sitwasyon mo, na ready ka na muli umibig, no? Ready ka na, na dumating. Pero, if you heal, kasi andito si Star, no? Pero dito sa nakikita ko, ready ka na. Ready ka na sa mga bagong pagsubok ng buhay mo. Ready ka na sa mga bagay-bagay. Ando na yung confidence mo. Ganyan. Ready ka na to a new relationship, new friendship. Ganyan, no? Kapag you are in a happy or handun yung confident mo sa sarili mo, magkakaroon ng mga deep, intimate connection na about sa relationship at makakaya mo ni ito, makakaya mo nang harapin yung mga bagay-bagay. Kung maganahan dito yung magkakaroon ka ng mga good connection this time sa iba sa inyo. Kasi guided ka. No, magkakaroon ka ng mga good connection sa love, friendship, may mga harmonious connection na parating sa buhay mo dito. Congratulations, no? Sinasabi rin na ready ka na. So, moving forward. Kung gusto nyo mag-iba ng direction, kasi ito ready na rin yan eh. Kung gusto mo mag-iba ka ng direction, iba ng trabaho, mag-iba ng umalis sa isang sitwasyon, kahit sa relationship, ready ka na dito. Pero, hindi naman yung sinasabi na madali ka, pero kung gusto mo lang naman, pero you are ready sa card na to eh. No? Kasi basta dito lang na magkaroon ka na ng clarity of belief sa sarili mo. Kasi why? Meron tayong chocho dito, di ba? Sa transformation, you need to release yourself sa isang bagay, sa isang sitwasyon na nakakapagbibigay sa'yo to fall down or nakapaglalagay sa'yo in a darkness situation, ano. Andito na rin yung, also this is the sun, di ba? Parang hando na rin yung mga lights. Parang hindi ko nasa ready na may giging very attractive ka this time. Alagaan mo lang din yung sarili mo. Sa nakita ko dito, iba sa inyo, nagkakaroon kayo ng blockage. Huwag kayo magpa-blockage dito, no? Sa nakikita ko dito. Maniwala ka sa sarili mo dito. Na kahit saan kayo daan, kahit pumunta ka ng bagong tahak, kasi the beginning din to, tahak, magiging maganda ang pupuntahan mo dito. Siyempre, we have the heal and the rest. Reconsider. Ito yung sitwasyon na, kung tignan mo siya, meron siyang chain, di ba? Ito yung mga sitwasyon na sa iba sa inyo, nagkakaroon naman sa'yo ng enlightenment this time. Siguro, this is the time na rin to release yourself o to heal yourself in a situation. May mga bagay na need to heal, may mga bagay na need to release, kasi andito rin si releasing. Andito rin sinasabi dito na this is the time din na mag-forgive, ang sinasabi rin dito. Kasi if you forgive someone o ang mga bagay na nangyari in the past, the good luck is coming sa buhay mo, no? Kumbaga the more blessing coming sa buhay mo. I-release mo yung mga bagay na sama ng loob, tampo, galit, ganyan, o kaya sa trabaho, mga ganyan. Kung hindi ka na masaya, why not? Kasi andito rin si Star. Gamitin mo yung puso mo dito, no? Sa nakikita ko, release. You need to heal, no? And syempre, may mga bagay na alam ko na may mga pinagdadaanan kayo na hindi nagiging maganda kasi in the past or maaring sa ngayon din, hindi nagiging maganda yung destination nyo this time. Siguro magpahinga ka muna. It's time to relax. It's time na magbigay ka ng space sa sarili mo. Mag-recharge ka. Mag-meditate ka this time, di ba? Isipin mo maigi kung saan ka pupunta with meron siyang bag, di ba? Isipin mo ano ba yung gusto mo sa buhay mo, ano ba yung dapat sa'yo, ano ba yung ganito, ano ba yung ganyan, no? Kumbaga magpahinga ka muna for a while, no? Kumbaga,
andito rin yung sitwasyon to heal yourself. Yun. Pero nasa sa'yo yun kung paano mo siya i-release yung sarili mo. Basta, kailangan palagi is balance ka lang, ha? Oy, meron kang pineapple skin, people skin, pineapple skin. Ayan, you have a flair for working well with others. You could be diplomat. Yung ba siya maring diplomat, counselor, salesperson, or head of the company. So, iba sa inyo, no? Siyempre, when it comes din dito, sa nakikita ko dito, kasi you have an ability, no? Kumbaga, ano ka, you have a wisdom. Kumbaga, you have a knowledge, kanya matalino ka, sa nakita ko dito, seryoso ka sa lahat ng bagay din, sa nakikita ko dito, may mga bagay din na you need to open your mind, no? Sinasabi rin dito. Kumbaga, ano ka magaling ka naman when it comes sa lahat ng bagay mo. Dito, you need to work it out lang din, no? Sa nakita ko. Pagsama-samahin mo tong message na to para makuha mo yung message ni Pineapple. Siyempre, andito rin yung mag-trust ka sa intuition mo with the Pineapple. Open your eyes sa mga bagay-bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. O, di ba ang tatlo yung angel mo? mo. Hindi ka napansin eh. Ito pala yung angel mo? Oh. O, di ba? Aba, maraming nag-guide sa iyo, ah. Angelic help. O, baka kailangan mo daw ng help. Tawagin mo lang siya, di ba? Sabi ko sa'yo dito, tawagin mo lang siya. Yung mga kailangan ng help. Basta mag-try ka sa intuition mo, ha? Now is the time to trust the universe, knowing you will be provided for. Di ba? Provide ka ng universe. Career or blessing is lining up for you. So, stay positive and trust. Stay positive lang. Naka-alignment ka. No? O kaya, andito rin yung sitwasyon kasi we have the healing and also we have the releasing din, di ba? Kung gusto mong i-align yung sarili mo, gawin mo na this time. O humingi ka ng tulong. Humingi ka ng sign, di ba? Ngayon, pay attention to the sign. O, tama. Hindi ko nabasa, kayo ko lang nabasa. Sign of your angel are sending you right now. O, di ba, meron kang angel's number, 4848. O, yan na, sign sa'yo. Yan na yung binibigay sa'yo. O, meron tayong fehu. Okay, andito yung sitwasyon na iba sa inyo, meron kayo mga may mga nananakatang buto-buto, mga joint, bones, ganyan. Yung mga upper respiratory system, ganyan. Sa iba sa inyo, no? And syempre, which comes sa peho kasi, is there's an abundance na parating sa buhay mo. May prosperity, kasaganaan, may money din na darating. Maybe you will receive something into your life dito. Also, this is a wealth. Yan. Meron yung mga bagay din ako nakikita dito na maybe yours, andito si eto, sino ba to? Si Crab. Di ba nagpipinch yan? Yan ang pinching of something. Pinching of money, pinching of creativity, pinching of luck. Kasi it's more on luck siya. Di ba pataas kasi siya. Ayan o. Yan, katanyagan din kasi to, no? Andito rin sinasabi dito na may paglago na magaganap o mangyari sa'yo. Malaki man o maliit yan, pero may mangyayaring something happen. Pero siyempre, may mga bagay na you need to start. No? Starting to create something to your life, doing creative project na gusto mo na alam mo ma-express mo yung talent mo, yung karunungan mo. Doon ka mag-go ka doon. No? Kung naman sa magkakaroon ng mga job interview, no? Kasi you will attract wealth and success eh. Maaring matatanggap ka sa iba sa inyo, yan. Matatanggap ka to get a promotion or achieve an abundance. Meron din sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, mag-going toward ka to your ideas dito, no? Kasi too big to, mag-trust ka sa intuition mo dito. So, nakita ko dito. And then also, may mga bagay na be inspired para mag-improve yung financial situation this time. May mga achieving situation daw na parating sa inyo. Pero sinasabi dito, you need to release something into your life. Kasi andito rin si healing. Diba? Andito rin si beginning. May mga bagay na ganun. May mga bagay na you need to structure. You need to rebuild. Dito, para mapagwagian mo yung mga bagay-bagay na to. When it comes sa love, ito yung the time to think, to move to a next stepping sa relationship. No? Maaaring
magkakaroon ka ng lakas ng loob na, na, ano ba to, mag-propose o magparamdam sa isang tao, ganyan. Diba? Ito na yung new beginning of, ano rin, when it comes to pagbibili ng mga bahay, pagpapagawa ng bahay, o kaya iba sa inyo is maaari may mga magsasama in a same place, kanya kung mag-boyfriend, girlfriend kayo, maaari kasama na kayo sa isang bubong, maaaring gano'n, magkakaroon ng level up with comes sa relationship nyo. Yan na nakikita ko sa iba sa inyo dito. With comes sa career, may mga new task, ako nakikita sa'yo, and syempre may mga challenge or may mga offer na darating sa buhay mo. Sa new job, okay to ha. Yes, magiging yes ka kasi. Also, may mga parating na good income and career growth also is coming sa iba sa inyo. Congrats! Ang ganda naman. Yan ang ating full moon reading. Tingnan natin. Bakit may lalaki ako nakikita dito? May lalaki, hindi ko alam kung sinong connected sa'yo sa lalaki na to. Maaring this person is karelasyon mo or someone into your life. Maaring meron siyang iniisip dito regarding to a job, work, financial, no, sa iba sa inyo. Or maybe this is you. Sagittarius. Agamin na yan. Wow, the sun. Sagittarius in full moon. Okay. O, ito na o. Sinasabi na o. Ano yan? Universe, ano to? Alam mo, hindi ka nagtatrust sa intuition mo. Nagkakaroon ka ng blockage. Sa nakita ko dito As in. Okay, sa nakikita ko sa'yo dito, Sagittarius, yes, nagkakaroon ka naman ng enlightenment. Nagkakaroon ka ng enlightenment because kasi may mga bagay na you want to release na rin kasi. No? May mga bagay na gusto mo na abandonahin, ganyan. May mga bagay na gusto mo na desisyonan, may mga bagay na gusto mo na i-pursue. Pero andito ka sa sitwasyon mo na you still wishing dun sa bagay na yon. No, kumbaga, ibinibigay na sa'yo, hindi ka lang makapag-move forward, hindi ka lang makapag-desisyon. Dito, no, you need to use your mind and intellect. If you want to crossroad, if you want to pursue something, ideas, new project, new job, new journey in life, new beginning in life, gawin mo. Huwag kang masyadong maguluhan, huwag kang malito, no? Pero sinasabi naman dito ni God, if you are ready, mag-go ka, no? Hindi naman niya ikaw pino-force ng bigla-bigla. Maaring din kasi iba sa inyo, talagang meron kayong problem when it comes to financial, no? Kasi nandito rin si financial dito. Sa nakita ko, iba sa inyo is may psychic ability or nandun yung malakas yung instinct nyo. Sinasabi dito, may mga bagay na need to heal. No, sa nakikita ko dito, may mga bagay na dapat na desisyonan or kailangan mo rin kasing harapin yung takot mo this time. When it comes sa mga painful choices, kailangan mong harapin at kaysa naman hindi ka makapag-desisyon, huwag kang matakot, no? Huwag mong i-delay yung mga bagay-bagay this time. Sa nakita ko. Kung nandito ka na kasi sa situation mo na isinishake up no, ng universe. Halimbawa, sa relationship mo. Halimbawa, sa relationship or sa trabaho mo. Kumbaga, ginigising ka niya, isinishake up ka niya o ginigising ka niya in your situation this time na maaring natatakot ka lang na natanggapin yung bagay na yon, na humarap sa bagay na yun o magdesisyon sa bagay na yon. Kaya ang nakikita ko sa ito, medyo nahihirapan ka, nagka-struggle ka sa nakikita ko sa dito. No, huwag ka mag-struggle. You need mo na kasing to create, i-renew mo yung paniniwala mo. It's time to change. Have faith, syempre, no? Kasi may mga exciting opportunity pa na darating sa buhay mo. Syempre, it's time na magkaroon ka ng clarity and also a revert situation, mag-revert ka sa nakikita ko dito. Kasi why? The sun, may magandang mangyayari in life sa nakita ko dito. Gamitin mo yung enlightenment na nagaganap o nangyayari sa life mo, no? Sa nakikita ko dito. Yes, may mga darating na happiness, there's a freedom situation, may mga enlightenment, also there's abundance, maaaring may marireceive ka na ikasisiya mo, then by this entering of
o full moon, no? Sa nakita ko dito. Andito rin yung situation na may mga celebration, no? May mga kasiyahan na magaganap o mangyayari in life. Iba sa inyo, maaaring nagkakaroon kayo ng problema when it comes to a relationship, to a married, yan, sa work mo, ganyan, sa nakita ko dito. Nagkakaroon ng mga sudden changes, ganyan. May mga sudden changes. May mga revelation na nagaganap or magaganap ito. Expect and unexpected, sinasabi dito. Huwag kang matakot kung ano yung mga magaganap o mangyari. Pero, maaaring may mga bagay o sitwasyon na hindi mo magugustuhan na parating sa buhay mo. Pero you need to be ready, no? Sinasabi lang din dito. Mag-focus ka lang with the pyramid tsaka dito. Tandaan mo palaging balance sa mag-focus ka sa enlightenment na nangyayari sa buhay mo. Don't be struggle. Huwag kang maghinayang sa mga bagay o sitwasyon na pwedeng mawala sa'yo, pwedeng mong alisan, huwag kang mag-isolate, no? Huwag kang masyado maging emotional this time sa iba sa inyo. Kaya kailangan mo ng helper, kaya kailangan mo ng tulong ng ibang tao, humingi ka ng tulong. Lalo na when it comes to your guidance, 3 yung angels na lumabas sa'yo, no? Arigato namaste, God bless.